Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. War on drugs ni Mayor Basti Duterte ng Davao City. Iimbestigahan na naman daw ng CHR. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng konting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na kay YouTube channel, Ronde TV mo. Na nga itong si Mayor Basti Duterte ng Davao City na dating anak ni Pangulong Duterte ay nagdeklara nga ng war on drugs at pinapalayas nga lahat ng mga durugista sa Davao. Kung ayaw daw ninyong umalis ay di papatayin ko kayo. Yan ang sabi ni Mayor Basti Duterte. Talaga namang totoong lumaganap talaga ang droga. Sabi nga nating mga kababayan, sana lahat ng mayor ganun. Kasi nga, talagang makikita naman natin mga kababayan na ang droga ngayon ay talagang nagsilipana. Halimbawa na lang dito sa aming lalawigan, hindi na ako lalayo. Taga-Bulacan ko, ito nakikita ko itong mga balita na ito, talagang nakakabahala ito. Katulad na lang nito, bigyan ko kayo ng halimbawa ha. Dito sa may Panglao, Bohol, malapit dito sa airport, mayroong na huling droga na nagkakahalaga ng 7.1 million pesos. Grabe, laking halaga niyan ha. Ang daming droga niyan sa halagang 7.1 million pesos. Tapos ito yung pinakamalaki, 27 million ang halaga ng droga na nahuli naman sa may Tagbilaran City, Bohol. Biruin nyo ba naman yan mga kababayan? Kung itong mga droga na ito ay maipakalat dito sa mga lalawigan sa Bohol, ano sa tingin niyo? Anong mangyari sa mga tao dito? Anong mangyari sa mga kabataan? Ito pa yung isa, 14 million 14 million na halaga ng droga ang nahuli ng PDEA Region 7 sa may Purok 5, Barangay Makayabag, Dawis, Bohol. Noong February 18 naman ito. Itong 27 million ay nangyari ito noong February 27, 2024. Biruin nyo yan, magkasunod lang. Tapos kukontrahin na naman ng CHR itong ginawa ni Mayor Basti Duterte ng Davao. Hindi nyo ba naisip na itong mga ganitong tao na kumukontra sa droga ay napakahalaga para sa ating mga kababayan? Kasi sino ba ang talagang may malasakit sa ating mga kababayan para mailayo sa droga na ito? Yun na nga ito nga si CHR naman talaga ay ganun lagi-lagi yung kanilang ginagawa. Pag may napatay na kriminal, andoon sila kaagad. Pero pag may namatay o napatay na isang pulis, sundalo, wala silang pakialam. May pakialam pa sila mga kababayan sa mga NPE, sa mga drogista. Pero yung mga batang, mga nabibiktima ng mga drug addict na ito, yung mga ginahasa, mga pinapapatay, ay wala silang pakialam. Yun na nga wag na natin itong patagalin. Nakakainit ng ulo itong si CHR na ito. Matagal nyo nang ginagawa yan. Talaga namang hindi nyo kinakampihan yung kapakanan ng ating mga inosente o mga kabataan na nabibiktima nitong droga na ito. Ito na, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Sir, naiintindihan natin yung concern po ng Commission on Human Rights and other groups and individuals concerning po dito sa napababalitang mga anti-illegal drugs operation na isinagawa po ng Davao City Police Office that resulted in deaths po. At ngayon po ay nagbigay na po ng utos ang ating Chief PNP through the regional directors para po imbestigahan po itong mga insidente po na ito at para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga pulis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, dinisarmahan to give way to the ongoing investigation. And as we speak, kanina po ay kausap ko po mismo yung regional director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at pinababa na po niya yung Regional Investigation Unit po ng Pro 11 para mag-imbestiga po kung ano po yung nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito. Bagamat yung mismong City Director, nakausap po din po personal kanina si Police Colonel Richard Badang, at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Nonetheless, ang sabi nga po ni General Delbo,
malinaw po yung kanyang instruction sa any police operation for that matter ay dapat po may tatlo po dapat na sigurado po dapat na fina-follow at sinusunod po yung ating mga police personnel. Ito po yung paggamit po ng mga body-worn camera, yung pagsunod po sa police operational procedure at syempre yung mga required witnesses na dapat ito pong tatlong elements po na ito ay dapat present sa kanilang mga police operation to preclude any notion na meron pong mga irregularity na nangyayari. With respect to these operations po na nagresulta nga po sa deaths ay under investigation na po ito, and as a matter of procedure po, ang Internal Affairs Service po motu proprio ay magkakonduct po ng investigation kapag ang isang operation resulted in injuries or death po. Sabi po ni General Delbo, ipaparnisan po niya tayo ng kopya nung kung ilan po yung mga pulis dito. I asked the same question po kanina dun sa City Director if the same people po of the same personnel po yung involved dito sa mga police operations po nito, and according to him, iba-iba naman po. I'm just waiting for the names and the actual numbers po ng involved personnel dito po sa police operations na nasabi po. Yung mga naging subject of police operations po nila na nagresulta nga po sa pagkamatay po ng subject ng police operation ay ito po ay mga dati na pong involved. May mga information po sila relating sa involvement po nitong mga subject of police operation, at yung iba po sa kanila ay dati na pong nakasuhan relating din po sa drugs. But nonetheless, despite of this, the leadership of PNP time and again ay sinasabi po, especially yung ating Chief PNP po, na while we maintain yung ating aggressive stance against illegal drugs, pero dapat po yung ating aggressive stance must be coupled with honest police operation. So yun po yung titignan natin ngayon. Open po ang PNP sa anumang investigation na gagawin po ng Commission on Human Rights and other forum po na nag-raise po ng question with respect dito po sa resulta po ng police operation. At lagi po sinasabi po natin, kung meron pong irregularity na makikita po dito sa investigation po ng PNP, rest assured po, lahat po ng dapat managot po ay papanagutin po natin, including po yung kanilang mga team leaders, supervisors at kanilang mga field commanders po, to make sure na yung principle of command responsibility will be properly applied po in these cases po. Dito po sa listahan ko po, sir, ay nasa 7 po, sir. Ito na. Nakarang araw 5 lang yon. Yes po. Well, I'm not sure if it was within the period where the local chief executive of Davao expressed some sentiments. That is his personal sentiment. On the part of the PNP, there was no explicit instruction na ganito po ang gagawin sa police operation. And in fact, the instruction is make sure all our PNP personnel conducting police operation must adhere to the intent and spirit of the police operational procedure po. What I have with me, sir, is from January to March po. January to March January 1 to March 25 po. All in all po ay nasa 28 po. Opo. Yes po. Ang number of police operations po mula po nung January po ay nasa 345 po. Ang arrested po ay nasa 424 at ang namatay po ay nasa 28 po. Yes po. I know may intricacies sa
Well, sabi nga po ng ating Chief PNP, one death is too many. Kaya nga po pinag-iimbestigahan po ito ng PNP leadership, and no less than our SILG has expressed some concern. That's why nung kanina nga po ay sinabi rin po niya na papaimbestigahan po itong mga kaso po na ito. At alam po natin na sabi ko nga kanina, while we maintain our aggressive stance against illegal activities including involvement in illegal drugs, we have to always adhere to the principle of respect for human rights at yung ating POP po. So pagka ganito nga po, kagaya ng sinasabi ko nga po, pagka may ang isang police operation po ay nagresulta sa any injury or death, automatic po yun ay iimbestigahan. With respect to these cases po, nagbigay na po ng utos ang ating mga commanders at under investigation na po ito, nirelieve na po yung ating mga police na involved to pave the way for impartial investigation po. Maybe know yung situation sa Davao City. Dahil Well, sa ngayon, hindi po natin alam sa ngayon, ay wala po akong hawak na data with respect doon sa mga drug-affected barangays po sa Davao. But yung atin naman pong campaign against illegal drugs is nationwide naman po yung approach natin. Sinabi na po natin na ang gagawin nga po natin, nagkakaroon po tayo ng konting recalibration with respect sa ating campaign against illegal drugs. Hindi na lang po supply reduction na program yung ating ina-advocate, pati na rin po yung demand reduction program wherein we will be focusing more on rehabilitation and drug awareness program. Hindi po kasi po pwedeng huli tayo ng huli pero hindi natin nakikita na yung sa demand, nandyan ang addiction, nandyan yung kakulangan ng trabaho, alternative na trabaho, and even poverty that would somehow contributory kung bakit may ilang pa rin po talaga tayo ng mga matitigas ng ulo na ayaw tumigil sa kanilang involvement sa illegal drugs. But on the part of the PNP, like I said earlier po, we want to assure everyone na we will be transparent in the investigation of these cases that resulted in deaths. Not only limited sa Davao, this will be applied in all regional offices of the PNP, including yung ating mga national support units po. If the investigation will show there is a patent display of irregularity and negligence on the part of the team leader, supervisor up to the level of city director, then let acts fall on them. Kung makikita po natin na mayroon talagang pagkukulang doon po sa level po ng kanilang city director. Itong si DILG Secretary Venor Abalos parang nagpapahiwatig din na iimbestigahan nila itong si Mayor Basti Duterte, pero mga kababayan ayon sa mga nababasa nating komento ay suportado nila ang ginawa ni Mayor Basti Duterte na nagdeklara nga ng war on drugs. Dahil nga talagang nakikita naman, totoo naman talaga, nakikita ng ating mga kababayan na talagang yung droga ay bumabalik na. Ano bang gusto nyo? Pabayaan na lang na may mga bata na mga nabibiktima, mga kababaihan na nirip, tapos nakita lang na itinapon, tapos patay. Tapos itong CHR na ito ay ang talagang nitong CHR na ito, napakatindi ng mga tao na ito. Bakit ba sa tuwing may mga kriminal na napapatay, talagang nandyan sila kagad? Sasabihin nila kagad, kailangan na mga imbestigahan ito. Kasi mayroong pagmamalabis sa pagpatay. Hindi dapat patayin ang kriminal. Anong gusto ninyo? Yung mga inosenteng kababayan natin ang mapatay ng mga kriminal. Pero pag may mga naitapon, nakita nating mga bata, na mga babae ay tinapon, ginahasa, binaril na lang, nasaan yung CHR? Diba wala? Yun ang nakakaano lang kasi, medyo nakakagalit lang, no? Kasi matagal na rin tayong sumusubaybay sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na itong war on drug. Panahon pa ni Pangulong Duterte, talagang sinusuportahan ko na ito dahil nakikita ako din na doon nga may nagtatanong pala sa Bagong Silang ba daw yung sinasabi kong Caloocan ba daw yung sinasabi kong Bagong Silang. O sa Caloocan ako, matagal ako nakatira dyan, talagang laganap ang droga dyan. Magtanong kayo sa lahat ng taga Maynila kung saan yung pinakalaganap na droga. Phase 12, Bagong Silang, panahon ni Pangulong Duterte, tumahimik ang lugar na yan. Bagong Silang, lahat ng mga magnanakaw na wala, lahat ng mga snatcher na wala. Paano di mawala? Na ganun, na ganun yung iba doon, mga kapitbahay pa namin doon.
talagang mawala yung kaba ng ating mga kababayan. Kahit na maglakad ka, hindi ka na mag-alala na may hahablot, may tututok sa'yo, mang-hold up sa'yo. Dapat ganun. Tayong mga matitino, tayo pa yung kakabahan. Samantalang itong mga siraulong mga durugista na ito, sila yung mamayagpag. Sila yung mga siga sa lansangan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, di pala ako makapag-shoutout dahil wala ko internet. Ay shoutout na lang sa lahat shoutout kay Member Jefferson Diyos ng Pulilan, Bulacan. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.